Salamat, Kuya Abet. Magandang buhay po sa ating lahat. Okay. I'm forever grateful. Amen. Grateful po ba tayo? So, napakabait ng Panginoon. Muli, karangalan ko po na gamitin ng Diyos ngayong araw na ito. So, since we are palaging grateful sa Panginoon, anong dulo nun? Celebration. Amen? Nagse-celebrate tayo. Kaya tayo nandito kasi grateful tayo. Kinanta natin ka ng celebrate because God is good. At doon, we're shouting for joy. Shouting for joy. And the second, yung sinulat ko kanina, ano ba yun? I sing for the joy of the Lord. Ibig sabihin, yung grateful natin, eto na yung dinisign ng Diyos tuwing linggo. Kaya huwag kayong linggo na naman, pupunta na naman ako sa church. Kapatid, kung grateful ka, dapat nagse-celebrate ka. Mababaw na yung pagiging tao natin. Nakabitang ka lang ng kuryente na nagse-celebrate ka na, di ba? Kasi mabuti ang Diyos. Bakit tayo nandito pag linggo? Kasi grateful tayo sa ginawa ng Diyos. Imagine Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kalahating araw lang hiningi niya. Kaya nga, salamat doon sa mga nagmamahal sa Panginoon. At dahil ito na yung dinisay ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo ngayon, linggo, nung araw, pag linggo, hindi ako papayag na hindi ako lasing. Tatay na ako noon. Kanina yung prayer ni Kuya JM, may tatay na talagang paglinggo. Gusto lasing. Oh, gusto ko lasing paglinggo. Lalo na ngayon, kasi sweldo lang, katapusan. Pero sabi doon, ang linaw-linaw nung sinabi ni Pastor Jomer na niremind ni Kuya JM, all things has passed. Pag all things has passed, dapat nagse-celebrate ka. Dapat grateful ka. Dapat nagsya-shout for joy ka sa Panginoon. Ito na yung buhay natin. Huwag na natin baguhin to. So, salamat sa Diyos dahil ako nararamdaman ko lumalago tayo. Amen? Lumalago tayo. Not in a numerical, although dumadami tayo, mas maganda yung lumalalim tayo sa spiritual. Sa apat na sulok ng bulwagang ito, naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ay 100% na Diyos. Amen. Pero 100% din siyang tao. Dito sa lupa, para maging legal ka, kailangan meron kang katawan at meron kang espiritu. Kaya ang Panginoong Hesus, ginamit si Birhing Maria para yung vessel na espiritu siya, magkaroon siya ng katawan. Kaya naging dual personality ang ating Panginoon. He is not 50% God and He is not 50% man. He is 100% God and 100% human. At nang siya'y umakyat na sa langit during this resurrection, may iniwan siya dito sa lupa. Ano yon? Ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan po ang kanyang iniwan dito sa lupa. Kung lalaliman natin, ang katawan niya ay ang kanyang iglesia. Sino yung church na iniwan niyang katawan? Tayo po yun. Amen? Tayo ang church. Tayo ang iglesia ng Diyos. Ano mang bagay na nandito sa lupa, kapag walang espiritu na may katawan, illegal. Kaya si Satanas, illegal siya. Bakit? Wala siyang katawan. Siya espiritu. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, Ephesians 6, siya'y kasama ng hukbo sa himpapawid. Wickedness in the air, sila po yun. Kaya sabi ron, we are not wrestling for flesh and blood, but for the principalities against of this wicked world, nasa himpapawid. So si Satanas, illegal siya rito. Kasi wala siyang katawan eh. Pero ng Panginoong Hesus, nandito sa lupa, espiritu siya at naging tao siya. Flesh. So, dual personality. At nung siya umakyat sa langit, uulitin ko, iniwan niya ang kanyang katawan dito. Sino po yun? The church. His body. Kaya ang katawagan nun, the body of Christ. Sino yun? Ang kanyang iglesia. 16th century, na-systematize ang church. Meron po tinatawag na universal church.
At merong tinatawag na local church. Sino yung local church? Tayo po yun. Ang universal church categorized na church triumphant at saka church militant. Yung church triumphant, ito po yung mga forefathers natin, mga nasa langit na church din, na dumanas din ng martyrdom. Sila po yung pinahirapan, pero kasama siya sa invisible church. Ang visible church, ito po yung mga nananalangin na buhay pa. Tayo po yun. There will come in time na tayo magkakaroon ng invisible church pag dumating na yung huling panahon, pagdating ng ating Panginoong Hesus uli. Now, we're speaking of the church. Actually, kung pag-aaralan natin ng church, napakalawak na usapin ito. Ang tawag doon, ecclesiology. Kung pag-aaral natin ng doctrine of the church, aabutin tayo ng hanggang December, hindi tayo matatapos kasi ang dami sanga-sanga yan. But I want to point out ngayong umaga, isang mahalagang bagay na malaman natin, the unity of the body. Teacher, pakiclick nga. Kasi lumalago tayo, pero kung lumalago tayo, pero wala naman tayong unity, malaki ang pagkukulang. Ang sabi ron sa Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. Pagdating daw ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. In the fullness of the time, hindi sinabing in the future, but nangyayari na. Kailan po yon? In the virtue of His death and resurrection, Christ has already assumed headship over the church. Kahit hindi natin siya nakikita, nagro-rule siya, He already rules the universe, but still excited tayo sa darating na panahon. Kasi talagang nangako siya, nababalik siya eh. Sabi doon sa Acts, kung paano, sabi doon anghel, kung paano siya nakitang dumating, ganun din siya makikitang bumalik. During His resurrection, during the Pentecost, ito na yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Next slide. The visible unity of a church is the apostate. Ibig sabihin, patikim pa lang ginagawa natin. Rule over things. That is why Paul stresses the unity of the Jew and the Gentile in the church and the practice of love among Christians. Kaya, ang unity ng church, nakikita yung nagmamahalan tayo. Amen? Ito yung body, ito yung oneness. I'm not teaching you about oneness kasi ang oneness, ibang doktrina yun. Ano ba ibig sabihin ng oneness, Pastor Boy? Na si Kristo raw ay si Diyos Ama rin. Yun. Pero we believe in Trinity. Pastor Boy, nakasulat ba yung Bible sa Trinity? Hindi. Pero yun yung konsepto ng Trinity, na God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, iisang Diyos yun. Pero hindi oneness yun. May yung tatlong yun, may kanya-kanyang role. May kanya-kanyang trabaho yung tatlong persona. Ang Diyos Ama ang nagpakilala at pinakilala niya sa atin ang Diyos Anak. At nung nakilala na natin ang Diyos Anak, binabanal na tayo ng banal na Espiritu Santo. Kanya-kanya silang trabaho. Amen? Yung second person, which is the Son, siya po yung naging sacrificial lamb. At pag naniwala tayo na ang Kristong ipinako sa krus ay namatay na buhay at merong kaligtasan sa pamamagitan niya, tutulungan tayo ng banal na Espiritu na maging banal. Amen? Kumikilos ang Espiritu Santo, nagkakaroon ng bunga. Kaya mapapansin mo, kung ikaw ay may banal na espiritu na, ikaw ay lalaki, minsan mapapansin mo, parang ayoko na magsigarilyo. Kasi may banal na espiritu na ako. Amen? Ayoko na uminom ng alak. Yun po yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo. So, kanya-kanyang trabaho yan. Now, the ultimate purpose of God is to gather all things together at the completion of redemptive history. Ito po yung plano ng Diyos. Ano yun? That the church is the symbol of that now. Tayo yung simbolo ng sinasabi ni Apostle Pablo. We are called to be one in the family of God. Alam nyo, napakagandang pakinggan na kapamilya nyo yung katabi mo. Amen? That is our spiritual family. Kahit hindi mo kilala yan, alam nyo, may mga sugatang tao na
Hindi sila minahal ng kanilang tunay na kamag-anak, pero nung napunta siya sa isang tamang iglesia, nakakita siya ng totoong pamilya. Naranasan niyo ba yon? Minsan tayo rejected tayo sa pamilya natin eh. Pinipersecute tayo. Pero nakatagpo ka na ba ng totoong pamilya? Saan mo makikita yun? Sa iglesia, sa loob ng iglesia. Minsan hindi ka nakaranas ng pag-ibig ng iyong mga magulang, pero pagdating mo sa isang iglesia, doon ka minahal, doon ka niyakap. Yung kantang kanina, Worthy of the Lamb, forgiveness and embrace. Hindi ka lang tinatawad ng Diyos, in-embrace ka pa, at yayakapin ka rin ng kapatiran mo. Kaya ang unity, napakahalaga nito sa isang iglesia. Alam niyo, naramdaman ko ng unity dito sa JCOR. Nung Father's Day, naalala niyo Father's Day, pinatayo yung mga tatay dito, pinagsayaw. Damandama ko yung unity. Amen? Yun eh. Yun yung essence na gustong i-implement ng Panginoong Hesus dun sa panalangan ng Panginoong Hesus dun sa John chapter 17. Unity. We have been called into a marvelous fellowship of unity. Amen? Tinawag tayo isang napakamangha-manghang pagkakaisa. Yung pagpunta pa lang natin sa umaga, di ba? Excited. Sinong tao rito na paglinggo excited na makapunta sa simbahan? Ito dapat yung attitude natin, hindi yung tinatamay, ay linggo na naman. Maraming Kristiyano ngayon, risen in bed. Hindi, di ba? Ibig sabihin, late nang dumating. Iisa lang ang risen from the dead. Walang iba ang Panginoong Hesus. Tayo, risen from the bed. Ang tagal bumangon. Tapos na Sunday school, wala pa. So, make it a habit na maaga tayo dito. Hindi naman nag-check ng attendance si Pastora, pero yung pagiging grateful natin, although kanina, sa totoo lang, na-late din kami. Dumating kami eksaktong late. Traffic do sa may barangay. Anyway, so maging attitude natin na excited tayo every Sunday. Kaya ba? Bakit po? Kalahating araw lang hinihingi ng Diyos eh. Pinagpala ka na magmula Lunes hanggang Sabado. Dapat we are all grateful. Forever nga eh. Sabi doon sa kanta kanina, we are forever grateful. Next slide. In Philippians chapter 2 verse 2, Paul says that Christians should be, of the same mind, of the same love, united in spirit, intent in one purpose. Ito yung hinihingi ni Apostol Pablo. Sabi sa Tagalog, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabukod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Unity is the important part of church life. Christian tayo, kapatid. That's why Satan constantly attacks it. Unity brings glory to God. It honors His name. Satan is incessantly trying to divide churches of fellowship of believers. Pag sinabing incessantly, meaning nagpa-fasting din si Satanas para ma-divide ang church. Hindi siya tumitigil. Ang plano ng Satanas na yan, wasakin ang fellowship. 24/7 siya nananalangin para tayo magkagalit-galit. Kasi pag tayo nagkagalit-galit, wala nang pupunta sa church, sinong tagumpay? Si Satanas walang spirit of unity yan. Ang laging iniisip niya, division. Maghiwa-hiwalay tayo. Next slide. No one is perfect. There is always going to be little things that believers or Christian leaders disagree about. Nangyayari sa iglesia, walang perfect. Sa mag-asawa, buhay mag-asawa, wala rin perfect. Di ba? How much more, ang dami natin dito. Iba-iba tayong ugali, iba-iba tayong pinanggalingan, iba-ibang probinsya, iba-ibang dialect. Just imagine ganong kakayos. Tapos pangahawakan mo yan. Hahawakan kayo ni Pastora, ang titigas ng ulo natin. Alam niyo si Moses nagsumbong eh. Pero dumating ang pagkakataon, sabi ng kanyang biyanan, pumili ka ng 70 elders, wag mong
solohin lahat ng problema. Kasi ang dami nagpapa-counsel kay Moses. Hirap na siya. Pero binigyan siya ng wisdom. Pumili siya ng 70 elders na sila yung mamamahala. At ganoon din po yung ginawa sa Acts chapter 13 na hindi na kaya nilang itayo ang iglesyang sinimula ni Pablo. Yung iba na pumunta sa panalangin, yung iba nag-mission na kailangan may maiwan sa church para sa counseling. At ang nagpumunta sa labas, walang iba kundi si Saul na ngayon ay Pablo, kasama niya si Barnabas. Nanalangin sila para sa ikalalago na iglesia. Kasi kailangan, anong gusto kong i-point dito? Yung mga elders natin, kapatid. Alam ko, ang mga elders ng church ng Jaycohar, merong ina-appoint yan. Actually, by appointment dapat yan. Now, next slide. Meron pa ba? Picture. Ephesians chapter 2, 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Maraming batikos, maraming kalaban, maraming mga pumupuna sa iglesia. Pero dapat yung nasa loob na pe-preserve. Bakit ko ba ito kunikwento? Kasi dadami tayo eh. Amen? I believe naniniwala ako. O sa totoo lang, aminin ko sa inyo, kaya naman tayo nag-i-invite ng mga ibang speaker. Kasi ilan lang ang church na merong YouTube. Amen? At ako, nire-review ko yung mga preaching sa YouTube. Kailangan natin, may isang church ang meron silang ministry. Ano yun? Audio ministry. Pag uwi ng church, mga members, nakikinig pa rin sila doon sa sermon. Kung sino may nag-sermon, audio ministry. Tayo dapat, pag uwi, may chance tayo pakinggan yung mga message dito. Ako, nire-review ko rin talaga yon. Pati nga yung message ko, pinapanood ko eh. Kasi bakit? Hindi ko na mauulit yung sinasabi ko rito. At during sa bahay, pinapanood ko, nadadagdagan, nagkakaroon ng additional input sa aking pagsasalita. Lumalago tayo. Amen? Huwag niyo sabihin, pang pastor lang yan. No. We are called in one. Kung kami nagtuturo ni pastora, dapat nagtuturo na rin kayo. Amen? Hindi yung, pastor lang yan. No. May darating ang panahon na maobliga kayo mag-share. Darating ang panahon na kayo naman ang magpagsasalitain. Sabi sa 2 Timothy chapter 4, be ready, in season or out of season. Dapat ipinapahayag ang salita ng Diyos, napapanahon man at hindi. Kaya ini-encourage ko kayo, sabi na to ni Pastor Marvy, dapat ang isang Kristiyano nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi para maging mayabang, hindi para maging palalo, kundi dahil mahalaga ang salita ng Diyos, ito yung dapat pag-aaralan. Bakit ang isang elder, isang Christian, isang worker ng church nag-aaral ng salita ng Diyos? To protect the church. Saan protektahan ng isang elders ang church? Sa mga papasok na false teaching. Amen? Dapat nag-aaral tayo, kapatid. At doon ang bond of peace, one mind. Ito yung desire ni Apostol Pablo. Gusto kong basahin sa 1 Corinthians 1:10. Meron ba dyan? 1:10. Mga kapatid, mga Jaycohar, mga Dorcas, mga Mugia, mga youth, nakikiusap ako, sabi ni Apostol Pablo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na magkaisa kayong lahat na walang hidwaan ang namamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. Paul couldn't stand the division among the Corinthians. Hindi niya masikmura kasi ni Apostol Pablo yung pag-aaway-away ng mga taga-Korinto. Kung babasahin niyo historical background ng mga taga-Korinto, nagsama-sama yung mga iba't ibang ugali doon. Basahin niyo yun. May mga nangangalunya, may mga nagsusugal, may mga puro pera ang nasa isip. Pero sabi ni Pastor Pablo, magkaisa kayong lahat na walang hidwaan. Napakagulo ng Corinthian Church. Napakagulo niyan. Pero lahat ng sulat ni Apostol Pablo,
sa Korinto, may kasamang pag-rebuke. Another slide. Unity is a biblical concept. The key to unity is being diligent to preserve it. But first is humility. Diligent means putting forth an effort or hard working. 4.3. When conflicts arise, decision must be made to alleviate the problem. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema, merong isang mamamagitan sa atin. Sino yun? Yung matured elders. Nakakita na ba kayo ng seminar na ang topic unity? Wala. Ako marami na ako in-attend sa seminar, pero walang patawag na ang pag-uusapan natin ay unity. Bakit po? Kasi nasa sa atin ang unity, hindi lang natin na ipapractice. Amen. Notice that Ephesians chapter 4 verse 3 does not command Christians to create unity. We are already one body in Christ. We must therefore keep the unity we already have. Ipapractice na lang natin to. Wala kami niyan eh. No. It is a biblical mandate na dapat ma-implement yan sa church. Kaya dapat tayo mga nandito sa JQR, ako alam ko sa totoo lang, yung unity rito, subok na, tested na. Nakita ko nakikita ko kayo, yung unity nyo, kakamayan, di ba? Ang sarap pakinggan nun. Pakinggan, panoorin pala, hindi pala pakinggan. Christian unity is the unity in the spirit, not a denomination or organization. There will be true body unity when Christians humble themselves, when they work for the interest of others, when they love with selfless love, and when they minister their gifts in harmony. Kapatid, ano yung gifts mo? Ano yung talent mo para ma-share dito sa iglesia? All in one common ground. Imagine, sa iba't ibang denomination, kaya hindi makabalik ang Panginoong Hesus kasi wala pang unity ang body of Christ. Speaking of unity sa mga denomination, mismo sa Baptist na lang, hindi wala pang unity. Bakit po? Iba yung Southern Baptist sa Bible Baptist. Iba yung First Baptist. Iba-iba yan. Iba rin yung Fundamental Baptist. Fundamental Baptist. Walang natawa. Fundamental Baptist. Alam niyo po, ako po'y nahasa na rin sa Baptist. Every year, natutuwa ako sa Panginoon, nagpo-provide siya ng entrance. 3 days kaming umaattend Baptist teaching. At lahat po ang ginawa ko pong confession of faith, statement of faith, ay galing sa Baptist, 1689. Dapat inaano natin to, nire-recall natin yung statement of faith, lalo na sa mga bago. At the same time, kasama sa unity, hindi na yung statement of faith, alam ko, dumadami tayo, dapat ma-implement natin yung sa mga bago, gusto ko lang yan, yung water baptism, para lalo natin silang maakay. Amen? Bakit po? Para makonsider natin silang isang kapamilya. Halo-halo tayo eh. Meron ditong kapamilya, may kapatid, may kapuso. Amen? Kaya pag pinagsama tayo, kalamay. Samay, no? Halo-halo. God has done everything according to the 7 oneness of Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. He wants the body to display that oneness, even the Trinity display it. Unity is the essence of both our noble position and our lowly walk. Di kababaan. Hindi ko galing ka sa corporate world, branch manager ka. Pagdating mo dito, gusto mong i-treat kang VIP. No. Minsan sa pagpiri lang elders, pag namili si pastora, hindi niya tinitingnan yung kung anong background mo eh. Kailangan umangat yung humility. Amen? Gusto ko lang i-take note yung 7-fold of unity. 1 body, 1 spirit, 1 hope, 1 Lord, 1 faith, 1 baptism, and 1 God our Father. We're not speaking of oneness. It is the essence of the body of Christ. Tayo ay katawan ng Diyos. Amen.
Patunay sa sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Tayo ang church. At nasa atin ang Espiritu ng Diyos. At parurusahan ng Diyos ang sino man sumira ng templo niya dahil banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Idinagdag niya pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi nyo ba alam yung katawan ay templo ng banal na Espiritu at binili yan sa napakalaking halaga. Anong pinambayad sa templong yan, katawan na yan, yung katawan ng body na yan, yung church na yan? Dugo ng Panginoong Hesus, hindi dugo ng hayop. Kaya sabi, ang katawang yan, gamitin mo sa kabanalan. Kaya ang church, the body, tayo po yun, yung lowly walk, nagmamanifest yan. And in finality, last na po to, okay, tama-tama. The union of Christian church leaders with Christ is the mystical union. Pag mystical union, minsan, misteryo. Hindi natin maunawaan, hindi natin mag-grasp. The Spirit that unites us constitute an invisible ties and the blessing of salvation, such as the kind of this fellowship and our Jekohar and our spiritual union, communion with Christ, are all be invisible to the natural eye, and yet the things constitute. Pag sinabing constitute, ito yung legislative, nag-o-ordain the ideal character of the body of Christ. Meron pa slide, teacher? Meron pa, no? Not an external to condition, hindi panlabas, kapatid. But the spiritual body, which is essentially invisible at present, though it is perfect manifestation in the visible church, and is destined to a perfect visible manifestation at the end of the ages. Kapatid, tayo yung pakakasalan ng Panginoon. Tayo yung church. With no respect for the gender, babae, lalaki, tayo yung bride. Kaya lang mangyayari yung second advent, yung muling, pag sinabing second advent, ito yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, dun lang magkakaroon ng unity in the body. Kaya I believe itong ginagawa nating pag-worship every Sunday, introduction pa lang to dun sa tamang pupuntahan natin. Katulad ng salvation, alam mo na ikaw lang at ang Diyos mo ang nakakaalam kung ikaw ay ligtas. Ganon din sa fellowship natin, na alam mo, tuwing linggo, hindi ka lang mabibless pa rin yung kapatiran na katabi mo. Now, ganito po yon. Kaya ako sinabi yung church, tayo ang church. May nagtatanong, Pastor Boy, nasa yung church mo? Ako, pasalamat ako sa Panginoon, sabi ni Pastora Pe, ni Nanay Pe. Pastor Boy, kasama ka sa associate pastor. Kaya yung credit, kikita ko yung pangalan ko, wow, associate pastor ako ng Jekohar. Saan ba ang church mo, Pastor Boy? Gusto niyo makita yung church ko? Sabi nga, church is a building. Teacher, pakilagay nga yung Kalye Ministry. Ito po yung church ko. Report lang. Alam niyo, si Apostle Pablo at si Barnabas, nagre-report din sila sa church doon sa Antioch. Although mapanganib doon dahil inaaway sila doon ng mga Gentiles, pero nag-report sila. Ito, reporting to. Pastor Boy, ano ba yung church mo? Gusto ko lang i-share yung church ko. Ito po yung church ko. Amen. Sabi ko, hindi building yan eh. Tuloy-tuloy lang po. Pag sinabi kong stop, stop. Okay. So, natutuwa ako doon sa Panginoon, almost 5 years. Diyan na po ako sa church. Isa-isa po. Yan. Konting bilis na lang po para matapos na tayo. Ayan po. Ay, sandali, yan. Yan, linggo po yan, ha? Linggo po yan. Si nanay, nagluluto ng puro kamatis. Puro kamatis na na parang winasa ko yung puso ko. Sabi, bumili kang 4 na itlog kasi puro kamatis. Yung nasa ulo, yung bandang yung tatay niya, si Lito, naglalaba yun. Imagine, kaya ako pinapakita sa iyo, kapatid, ikaw masarap ang ulam mo, hindi ka man lang magpasalamat. Amen? Dapat grateful tayo. Ito mga to, nabuhay sa kalye, pero ang mga batang yan, kapatid,
Modesty aside, tawagin mo isang bata kahit walang salawal. I-quote niya yung John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Nako, kabisado nila. Ayan, sige po. Hindi ko po pinagyayabang yung kung nandyan ako, pero yan po yung minis yung ginagalawan ko ngayon. Ayan po. Alam mo, picnic, dyan nakatira yan. Ayan po. At ako po'y walang support. Wala po ako. For how many years, wala po akong fix na support sa isang iglesia. At pwede kong yumaman dyan, kapatid. Pwede kong ipadala sa ibang bansa yan para makakolekta ako ng support, pero hindi ko gagawin. Baka paluin ako ni Lord. Amen? Kaya minsan daw makapunta dyan, bakit? Binibilang ko yung laman ng wallet ko kung kakasya. Kasi hinahanda ko na kung sino yung bibigyan ko. Sasabihin, Pastor Boy, pa yung pambili ng kanin. Kanin lang ha, 10 piso. Yung isang nanay, Pastor Boy, pa yung pambiling Pampers. Pero mo nakatira sa karye pero kailangan Pampers kasi convenient nga naman. Yan po. Si Nanay Ason, namatay na po yun. Yan, namatay na po yan. Kaya naiwan si Mark, naiwan yung nakahigang batang babae, si Aisa, to si Mark, si Philip, yan po. Hanggang ngayon nakatira sila sa kalye. Alam nyo kung saan yan? Siguro nadadaanan nyo yan sa likod lang tagiliran ng NSO, sa Nia Road. At sinama ko na po dyan si Mrs. Hindi po, yan. Yan. Yung nanay nagtatrike. Yung 3 anak niya nandun. Hindi po, tuloy po. Hindi na ako makapunta ngayon kasi pag linggo nandito. Pero anytime naman, pwede kong pumunta dyan. Kaya lang, kailangan pag pumunta ako dyan, meron akong bala. Amen? Hindi, yan si nanay, nanay Estela, namatay na rin po yan sa sakit. Minsan pumupunta ako sa East Avenue. Malapit lang sa East Avenue. And during those 4 years, kapatid, modesty aside, 5 times akong nagpunta ng ospital. Isang araw lang po yun. Biluna Hospital, East Avenue Hospital, UST Hospital, National Kidney. Bakit po ako nagpupunta hospital? Nagdo-donate po ako ng dugo. Wala pong bayad. Men, kaya maganda talaga pag nagdo-donate ka ng dugo, nawawala yung ibang mga fluid, di ba? Ini-encourage ko kayo, mag-donate din kayong dugo. Ayan. So, Bible study po yan sa ilalim ng puno, sa gitna ng kalye. Gusto ko lang pong i-challenge. Kasi nung last Sunday, challenge tayo ni Pastor Art Mabanog. Gusto ko i-challenge, kapatid. Hindi kailangan ng pulpito para mangaral. Yan, coloring yan sa Project 3, sa Mulabe. Linggo din po yan. Yan po, umupo kami sa PCAC, umupo kami ng isang lugar doon sa 3rd floor. Eh, nagkaroon ng renovation, umalis kami. Kaya lang ang member namin, puro bata. So, walang offering dyan. At ang mga bata, pag tinanong mo, sinong hindi nagbayad sa jeep, tataas pa sila ng kamay. Kami po, Pastor, ba't di kayo nagbayad sa jeep? Wala kaming pamasahe. Proud pa sila, hindi sila nagbayad sa jeep. Buti pa, huwag na kayo pumunta dito kung hindi kayo magbabayad sa jeep. At ako, lagi kong may map dyan. Kasi may mga umiihi doon. Nakita po ni Mrs. yan. Wala na po kami dyan, umalis na kami dyan kasi mahal din yung bayad doon. Kasama ko si Pastor Romy Valle. Pero umalis na kami dyan. Bumalik ako doon sa kalye. Kasi wala kami, Anyway, so, ito yung church. No walls. No buildings. At ang mga tinuturuan sa basketball, merong memory verse po yan. May tinuturuan natin mag-memory verse. At ang mga bata dyan po, ang tawag ko daw mga ultimate warrior. Bakit po? Kasi may mga natuto yung sipon, nandiyan o. Kala mo warrior eh. Pero pag ikot mo ng John 14:6, matutuwa ka. Kabisado nila, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nare-recite nila yon. Impromptu, spontaneous. Yan po sa Cubao.
Yan, bulag po yung batang yan. Alam niyo po, napunta ako sa Resources for the Blind, dyan sa Cubao. May 3 akong pastor na may doon, bulag. Isipin mo, pastor, bulag, bumabiyahe pa from Tondo to Cubao. Sabi ko, ang bait ng Diyos, protektado sila. At yung supervisor nila, manager nila, si Ate Baby, bulag din. Pagpasok mo sa front desk, may kakalimbang, ting, ting, ting. Ibig sabihin, may tao. Pati reception, bulag. At doon ginagawa yung braille ba na Bible, yung kinakapa. Nakita ko yung Book of Malakay. Ganong kakapal. Book of Malakay lang yun. Kaya pag makita mo yung isang buong New Testament na Bible, kulang ang isang tricycle. Para mapupuno yun, tricycle. Puro libro ng Bible yun. Meron po tayo nun. Nakakatuwa, may mga pastor talagang bulag. At sila maniwala ba kayo mga bulag nakakapag-Facebook pa? Sabi ko, paano kayo nakakapag-Facebook? Ang gagaling. Tapos yung audio nila, sila nagtatranslate. Ibig sabihin, walang dahilan para hindi tayo magsaliksik na salita ng Diyos. Ginagamit din ng bulag para makapag-share ng mag-evangelist. Alam niyo, yung pictures na po yan, sige, tuloy niyo lang po, teacher. Ang title ko dyan, One Thing You Cannot Do in Heaven. Naiyak ako. Isang bagay na hindi mo pwedeng gawin sa langit. Ano yon? Mag-evangelize. Amen? Hindi mo na kayang gawin sa langit yan. Kaya habang nandito tayo sa lupa, challenge ko kayo, hindi lang ako, sabihin yung sinabi ni Pastor Art, ito yung essence na maging asin at ilaw ka. Ayan po yung gitna ng squatter. Meron pong church po dyan sa loob niyan. Nagpakilala ako doon sa isang pastor. Sinama ko si Mrs. Ma, di ba? Yan, yung area, yun, banda doon. Meron pong church dyan talagang barong-barong. Ako yung nagpipreach, nagtuturo ko. Alam nyo, may ganyang kalaking daga na nalaglag sa tabi ko. Karanasan po, parang siguro nakatulog yung daga sa kape-preach ko. Di ba, maalala mo? Ang laking daga, buhay pa. Pero hindi naman sila nagpanik. Siguro sanay na sila doon. Daga, laki talaga. Hindi dagang kosa, hindi pygmy. Inaalagaan. Hindi po, hindi pet. Talagang daga na, literal na buhay. Nakatulog bumagsbong. So ito po yung karanasan na pinaparana sa akin ng Diyos na masarap maglingkod. Amen? Alam niyo po, meron akong balitaan na isang pastor. Nagpapadala siya ng, sabi niya, Pastor, ba't ka nakapag-renovate ng bahay? Nakabili ka pa ng second hand na sasakyan. Nakabili siya ng kotse. Sabi ng pastor, magsulat ka lang, ipadala mo lang yung mga picture mo doon sa ibang bansa. Alam mo, dami nag-support sa kanya, pero yung church niya hindi napagawa. Gumanda yung bahay niya, hindi ko kayang gawin yung kapatid. Wala po akong support, pero pag uwi ko, masarap yung ulam ko. Amen? Hindi kami nangungutang ni Mrs. Yun lang po yun eh. Yun po yung grateful, forever grateful. Kaya kanina, hindi pwedeng hindi ako umiyak pag tayo nag-worship. Yung I'm forever grateful, damandama ko po yun. Amen? Hindi ka lang binago, pinatawad ka pa, niyakap ka pa, in-embrace ka pa ni Lord, at gagamitin ka pa niya. Amen? So ito po yung mga coloring book. Naubusan na po ako ng pang-color. Hindi ko mabigyan si Ate Sim ng pang-color sa mga bata. Yan po. Ang kukulit po niyan. Puro kalye po yan. Pero sa totoo lang, sabi nga, Pastor Boy, pwede ka nang tumakbong konsyal dito. Yan po naman, excuse me, yan po sa maximum. Nakakuha ko ng isang photographer, may bayad nga lang. Alam nyo sa maximum, na ngayon ginagalugad, totoo po yun. Sa maximum compound, talaga po doon, lahat nandun. May talipapa doon, may bilyaran, may videoke, may bakery. At ang mga church doon, dikit-dikit. May Buddhist, Oneness, Pentecostal, Evangelical. Magkakatabi yun. Pero pag nakita mo yung church, puro trusses. Puro heavy ang yung pagkakagawa. Ibig sabihin, paano sila nakagawa ng ganon? At sa maximum,
Tuloy nyo lang, mga matatanda po yan. Ibig sabihin, reclusion perpetua na yan. Karamihan po dyan, wala ng mga ipin at wala ng mga dalaw. Ako po'y lagi nagpupunta dyan. Ngayon, medyo nahinto nga kasi inano ni Aguirre, Vitaliano Aguirre, yung bagong DOJ, medyo hold. At sabi sa headline kahapon, Philippine Star, preachers bring drugs inside. Tinext ako ni Brother Mon. Totoo ba to? Nagdadala mga religious volunteer ng drugs. Sabi ko, totoo yan. Pera lang katapat yan. Kaya kami mga matutuwid na preacher, hindi kami basta-basta makapasok. Ang dami pang uhubarin pati sapatos mo. Pero pag may pera ka, makakalusot doon. At doon, pag nagbigay ka, nagdala ka ng Goldilocks, sasaksakin pa yung cake. Kaya sira-sira na kasi baka may kontrabando. Pero paano nangyayari nakakapasok yung tunay-tuniladang shabu? May backdoor po sa likod niyan. Merong, yung bababa lang ang switch, papasok na yung kontrabando. Pero ngayon, marami ng masamang nangyayari sa Bilibid. Bakit? Pinapahirapan na sila. Tinext ako ng isang pastor na kasama ko dyan, binibilyad na sila sa araw-araw. Marami nang hinihimatay. Kasi ang mga gwardiya doon, mga SAP, pag pumalag ka, pwede kang barilin doon. Ngayon, sa panahon ni Duterte, libre yung pumatay. Amen? So, yan po yung mga ating, yung hallway na banda doon, matutuwa ka, alam nyo, linggo ngayon sa maximum ang masasalubong mo po dyan mga tao, lahat naka-necktie, naka-barong, naka-Amerikana. Lahat po nagsisimba. Pero ang daming kontrabando. So, hindi po batayan yung magaganda yung pananamit mo, pero ang dami namang kalokohan doon. Libre ang babae doon. Panoorin yung testimony ni Dolphy Jr. Libre ang babae doon. Nakakapasok. Drugs. Lahat. Sugal. Yan po. Ito naman si Dr. Jose Sanchez from Mexico. Tumutulong po yan sa mga preso. Bakit ko po ito pinapakita? The church is a people. Amen? Kapatid, kahit wala kang honorarium, pero masaya ka sa ginagawa mo, si Lord nang bahala sa iyo. Amen? Ilan taon na kung walang support. Kasi po may kaibigan akong taga Cavite. 15,000 siya, isa 10,000 a month. Pero struggle pa rin sila. Hindi ako nakatanggap ng support kahit kanino. Although, minsan, nabutan ako kahit 500, salamat, 200, 300. Pero alam nyo ba ginawa ng Diyos? Ang dami niya po sa akin pinakilala mga Obigaini. Alam nyo na yung Obigaini, no? Obigaini Brad, laptop. Obigaini sister, tablet. May tablet ako, may laptop ako, may read ako. Ba't ako bibili ng laptop tsaka tablet? Wala naman akong pambili. Pero pati barong, bigay niya. Amen. Lahat na sapatos, belt, lahat, bigay po ng Diyos yan. Ganong kabait ang Diyos. Hindi mo na kailangan mag-solicit. Amen? Umalis po ako sa Bangon Pilipinas kasi doon may portion sa Bangon Pilipinas nung araw na kailangan mag-solicit ka. I hate solicitation. Hiyang-hiya ako pag ginagawa ko yun ng dati. Pero napipilitan ako. Pero God will provide. Amen? Siya ang bahala sa'yo. Napakabuti niya. Ang isang ibibigay sa'yo ng Diyos, kontento. Makontento ka sa buhay mo. And all these things shall be added unto you. Napakalaki ng Diyos na yan. Pero alam ko, so ang bottom line nitong ating ginagawa, yung sharing ko sa inyo, we will be forever grateful ano man ang mangyari. Amen? Napakalaking Diyos na yan. Nakakaris ko sa iyo, dito, hindi ko na kailangan ipag-pray ang unity. May unity ng Jacob Heart. Pero bakit ko tinapik yung unity? Kasi I believe dadami tayo. In quantity. Pero kailangan ng quality. Ibig sabihin, andun ba yung holiness, andun ba yung righteousness, andun ba yung pagsamba ng may espiritu at katotohanan. And pinapangako ng Diyos sa inyo, lalago tayo. Financially, spiritually, and physically. Pati yung sakit natin, mawawala yan.
I challenge you, mag-donate na kayo ng dugo. Amen. Let us pray. Tayo po tumayo. Let us pray. Father God, we're so grateful, Panginoon. Lord, sa mga inawit namin, Panginoon. Marami pang mga kamanghamanghang bagay na gagawin. Ang Diyos na buhay namin kinikilala. Lalo-lalo na, Lord, dito sa J. Cohar, Panginoon. Dito sa Moses Credel Academy, Panginoon. Nawa, Lord, habang kami, Lord, ay nandito, Panginoon, laging nag-i-enjoy ng fellowship, laging nagpupunta sa service. Manatili sa amin, Lord, ang unity, Panginoon, ang pagkakaisa upang, Lord, makahawa kami, Panginoon, sa community namin. Makahawa kami sa kapitbahay. Makahawa kami, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa kumikilala sa iyo. Kaya, Panginoon, give us the courage to share your word, Panginoon. Hindi namin kailangan ng pulpito, Panginoon. Kailangan makita muna nila sa buhay namin na kami, Lord, ay binago mo upang, Lord, napakadali na kami makapasok. Napakadali na namin i-penetrate, Lord, ang aming mga kapatid na hindi pa kumikilala sa iyo, Lord, na kami, Lord, ay maging tunay na asin at ilaw, may lasa, may liwanag, at may kabanalan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon, na dito rin ako lumago, dito rin lalago yung mga ibang kapatiran, especially doon sa mga bago, Panginoon. At nawa, Lord, ang aming pagsamba, Lord, ay lalo pang mag-apoy, lalo pang uminit, Lord, ang aming paglilingkod sa iyo, uminit pa, Lord, ang aming pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga kapwa namin, sa mga naghihikahos. Lumaganap ang mission ng iglesyang ito na abutin, Panginoon, ang mga walang-wala. Magkaroon kami, Lord, ng burden, Panginoon, na hindi lang kami, Lord, ang masaya dito, kundi, Lord, maakay namin sila, O Diyos. Kaya, Panginoon, salamat, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon, na ibinigay mo na nga, Lord, ang unity, Panginoon, at lagi namin mai-practice to, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po amin sama-sama dalangin, may pagkakaisa, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming Diyos at sariling tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless you all. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God.